Ang nilalamang ipinakita dito ay batay sa aking sariling pananaliksik, opinyon, at karanasan. Hindi ito nilayo na maging kapalit ng profesional na payo, at ang mga manunood ay dapat kumonsulta sa mga kwalipikadong profesional para sa anumang partikular na tanong o alalahanin. Hindi ko pagmamayari ang mga karapatan sa anumang naka-copyright na material na ginamit sa video na ito, kabilang ngunit hindi limitado sa musika, mga larawan, o footage. Lahat ng karapatan ay pagmamayari ng kani-kanilang mga may-ari. Ang video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon at libangan lamang, at walang nilalayong paglabag. Maligayang pakikinig at panonood sa Voice of Mystery Files, kung saan tayo ay sumisiyasat sa mahiwagang mundo ng krimen at binubuksan ang mga kwentong nakakabighani at nakakaintriga sa ating lahat. Mula sa mga hindi nalutas na misteryo hanggang sa totoong mga kaso ng krimen. Samahan mo ako habang ginagalugad namin ang pinakamadilim na sulok ng pag-iisip ng tao at tinutuklas ang katotohanan sa likod ng mga headline. Ihanda ang iyong sarili sa kapana-panabik na mundo ng krimen, kung saan ang bawat kwento ay isang palaisipan na naghihintay na malutas. Ako si Mystery Maven, at ito ang Voice of Mystery Files. Sama-sama nating tuklasin ang kailaliman ng misteryo ng Chop Chop Lady. Sino ang dapat sisihin? Nararamdaman ba ng asawang babae na hindi sapat ang pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanyang asawa, ang asawang nagsisikap na ibigay ang kanyang makakaya, o ang manliligaw na tina-trato siya sa napaka-espesyal na paraan? Ito ay isang totoong buhay na kwento nina Elsa Castillo, Fred Castillo, at Stephen Mark Wisenhunt. Isang love triangle na humantong sa hindi magandang pangyayari noong 1993. Si Elsa Castillo ay isang 35 taong gulang na babae na nagtrabaho at kalaunan ay nakipagrelasyon sa Amerikanong nagngangalang Stephen, kung saan sa kasamaang palad sa kamay nito siya ay nasawi. Ang pagpatay kay Elsa Castillo ay isang kalunos-lunos na kwento ng pagsinta, pagkakanulo, at hustisya na naganap sa Pilipinas. Si Elsa, isang mapagmahal na babae, ay nakatagpo ng isang malagim na wakas dahil sa selos at kasakiman. Ito ay nakagigimbal na kaganapang nakapalibot sa pagpatay kay Elsa Castillo. Si Elsa Castillo ay inilarawan bilang isang mapagmahal, masayahing babae na naghahangad ng kompletong pamilya bago ang kanyang malagim na kamatayan. Siya ay brutal na pinatay ng isang Amerikanong negosyante. Ang krimen ay resulta ng paninibugho at desperasyon ni Stephen. Napagdesisyonan ni Elsa na tapusin na ang kanyang bawal na relasyon kay Stephen at makipagbalikan sa kanyang asawa na si Fred Castillo. Noong ika-19 ng Nobyembre taong 1973, si Stephen ay pormal na kinasuhan ng pagpatay kay Elsa Castillo. Ang mga ebidensya ay nagpapakita na si Stephen at ang namatay na si Elsa Castillo, na kilala rin bilang Elsie, ay magkasintahan. Nagkakilala sila sa Apex Motor Corporation kung saan si Stephen ay isang manager habang si Elsa ay isang assistant personal manager. Parehong may asawa si Stephen at Elsa, ngunit hiwalay sila sa kani-kanilang asawa. Noong Abril taong 1973, si Elsa ay nagbitiw sa Apex marahil upang maiwasan ang masasamang alingaw-ngaw tungkol sa kanilang pinagbabawal na relasyon. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Stephen kahit na siya ay nagbitiw sa Apex. Umaga noong ika-23 ng Setyembre taong 1973, si Demetrio Revelo, isang empleyado ng Apex ay nakatalagang mag-drive para kay Stephen, ay nagpunta sa Platinum Condominium Green Hills, San Juan. Inutusan siya ni Stephen na sunduin si Elsa sa bahay ng kanyang mga magulang, sa Blumentritt, Manila. Natagpuan niya si Elsa na nakatayo sa isang sulok malapit sa bahay ng kanyang magulang, nakasuot ng kulay lila na blusa na may mga floral print, at may dalang 3 bag. Isang paper bag, isang violet Giordano bag at isang makapal na brown leather bag na may trademark na Mitsubishi. Dinala niya si Elsa sa condominium unit ni Stephen. Bandang hapon, sinabihan ni Elsa si Demetrio na pumunta sa opisina ng Apex sa Mandaluyong upang maghatid ng paper bag kay Amy Serrano. Pagkaraan ay bumalik si Demetrio sa kondo sapagkat binili ni Stephen na ihatid si Elsa ng 10:00 ng gabi sa kanila. Nang walang marinig na abiso si Demetrio mula kay Stephen, nagpaalam na siya kay Lucy, isang kasambahay, na uuwi na siya. Nang sumunod na araw, muling bumalik si Demetrio sa condo unit ni Stephen.
Kalaunan ay tinanong ni Lucy kung nakakita ba siya ng kutsilyo sa kusina, sapagkat ito ay nawawala. Pagkatapos ay narinig niyang tinanong ni Lucy si Stephen at sinabi nito na ang kutsilyo ay nasa kanyang kwarto. Nakita ni Demetrio si Stephen na pumasok sa silid nito at di nagtagal ay ibinigay ang kutsilyo kay Lucy. Nang hapon ding iyon sinabihan ni Lucy si Demetrio na bumili ng sigarilyo para kay Stephen. Pagkatapos makabili ng sigarilyo ay umuwi na din siya. Noong ika-25 ng Setyembre taong 1993, nagpaalam si Demetrio kay Stephen na pupunta sa Apex upang ayusin ang kanyang sweldo. Habang nandoon siya, tinanong siya ni Amy kung nasa condo unit pa rin si Elsa. Bagamat hindi nakita ni Demetrio si Elsa doon, sumagot siya ng oo. Binigyan siya ni Amy ng mga itim na garbage bag at bumalik sa condo ni Stephen. Pagkatapos ay inutusan siya ng huli na ihatid si Lucy sa Cubao at umuwi upang kumuha ng mga damit, dahil aalis sila patungong Bagak, Bataan. Inutusan din siya ni Stephen na magpagas. Pagkabalik ni Demetrio sa kondo, siya ay nanatili sa servants' quarters upang magpahinga. Habang si Demetrio ay nasa servants' quarters at nanonood ng telebisyon, pumasok si Stephen. Tinanong niya si Demetrio kung gaano niya katagal gustong magtrabaho para sa kanya. Sumagot si Demetrio na handa siyang magtrabaho para sa kanya magpakailanman, at ipinahayag ang kanyang buong tiwala. Nang marinig ito, lumuha si Stephen at niyakap si Demetrio. Pagkatapos ay sinabi niya, "May problema ako, Rio." Tinanong ni Demetrio kung ano iyon, at sinabi niya na patay na si Elsa. Tinanong ni Demetrio si Stephen ng, "Bakit mo siya pinatay?" At sinagot siya nito na namatay daw si Elsa sa bangungot. Iminungkahi ni Demetrio na ang katawan ni Elsa ay ma-autopsy, ngunit sinabi ni Stephen na ito raw ay kanya nang pinugutan ng ulo. Tinanong niya si Demetrio kung gusto niyang makita ang pugot na katawan, ngunit tumanggi ang siya. Hiniling ni Stephen na tulungan siya ni Demetrio na balutin ang mga katawan ng biktima. Sa takot ni Demetrio ay tinulungan niya ito. Ang driver, na si Demetrio, ay gumanap ng mahalagang papel upang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Elsa at siya din ang nagturo kay Stephen sa krimen na ginawa nito. Tinulungan niya ang mga NBI agent na muling subaybayan ang ruta kung saan nila itinapon ang mga katawan ni Elsa at ang mga gamit ng biktima, na nagpapatunay sa pagkakasangkot ni Stephen. Ayon kay Demetrio, inutusan siya ni Stephen na magmaneho sa paligid ng Batangas at Tagaytay City. Pagkaalis ng Tagaytay, pumasok sila sa South Luzon Expressway at tumungo sa Santa Rosa, Laguna. Sinabi ni Stephen kay Demetrio na lumiko sa isang makipot na kalsada. Sa isang lugar, sa kahabaan ng kalsadang iyon, inutusan niya si Demetrio na ihinto ang sasakyan at itinapon ang mga itim and plastic bag. Pagkatapos maitapon ang mga ito, inutusan siya ni Stephen na dumiretso sa mansion nito sa Bataan. Nang may madaanan silang tulay bago dumating ang Bagak Bataan, inutusan nito si Demetrio na ihinto ang sasakyan at itinapon pa ang mga natitirang gamit ni Elsa gaya ng mga damit, bag, mga sulat at kung ano-ano pa. Nang makarating sila sa mansion ng Wisenhunt, hindi nakatulog si Demetrio sa takot na baka siya na ang susunod na biktima. Kinaumagan, inutusan ni Stephen si Demetrio na linisin ang trunk ng kotse, upang hindi ito mamaho. Nang pabalik na sila ng Manila nagpaalam si Demetrio na bababa na at uuwi ng Fairview. Banilinan siya ni Stephen na huwag na munang pumasok sa trabaho at pwede siyang magbakasyon ng pamilya nito. Binigyan siya ni Stephen ng 50 pesos pamasahe pa uwi ng Fairview. Pag-uwi ni Demetrio, sinabi niya kaagad sa kanyang pamilya ang nangyari. Sinabihan siya ng kanyang asawa na ay ulat ang insidente. Sa kinayuukulan at ganito nga ang kanilang ginawa. Noong una ay hindi pa naniwala ang mga ito, ngunit nang pumunta sila sa pinangyarihan noong ika-27 ng Setyembre taong 1973 sa Santa Rosa, Laguna. Doon, natagpuan nila ang isang pulutong ng mga tao na nagtipon sa paligid. Ang mga bahagi ng katawan ay natuklasan ng mga driver ng tricycle. Kasunod ng pagpatay, naganap ang mga legal na labanan. Binawi ng Court of Appeals ang desisyon sa paglilitis noong kaarawan ni Elsa, na humantong sa isang apela sa Korte Suprema noong 2001. Ipinahayag ng autopsy ang brutal na dahilan ng pagkamatay ni Elsa ay isang matinding galit at ito ay isang kakilakilabot na insidente.
Ang kalunos-lunos na kwentong ito ay nagsisilbing isang babala sa kung paano ang paninibugho at kasakiman ay maaaring humantong sa mapang wasak na mga kahihinatnan. Ang paghahangad ng hustisya para kay Elsa Castillo at ang pagsasara para sa kanyang pamilya ay mga pangunahing tema sa resulta ng karumal-dumal na krimeng ito. Para sa mas malalim na detalye sa kaso, maaari mong tuklasin ang mga artikulo at video na sumasaklaw sa nakakagulat na kaso ng pagpatay kay Elsa Castillo, na nag-aalok ng mga insight sa mga twist, pag-amin, at legal na labanan na sumunod sa trahedya na kaganapang ito. Sa harap ng trahedya, alalahanin natin ang kahalagahan ng empatiya, pakikiramay, at katarungan. Naway sikapin nating lumikha ng isang mundo kung saan ang pag-ibig ay nagtagumpay laban sa paninibago, kung saan ang kabaitan ay nananaig sa kasakiman, at kung saan ang buhay ng bawat individual ay pinahahalagahan at iginagalang. Parangalan natin ang alaala ni Elsa Castillo sa pamamagitan ng pagtataguyod para sa isang lipunang nakabatay sa pag-unawa, suporta, at paghahangad ng katotohanan. Sama-sama tayong tumayo laban sa karahasan, hanapin ang hustisya para sa mga walang boses, at magtrabaho patungo sa isang kinabukasan kung saan ang bawat buhay ay itinatangi at pinoprotektahan. Habang isinasara natin ang kabanata sa isa pang nakakaintriga na kwento ng misteryo at pananabik, tandaan na ang mga anino ay nagtataglay ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa misteryosong mundo ng krimen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas nakakaakit na mga kwento. Hanggang sa susunod, manatiling mapagbantay, manatiling mausisa, at tandaan, ang katotohanan ay madalas na nakatago sa simpleng paningin. Ito si Mystery Maven, na nagsa-sign off mula sa Voice of Mystery Files. Patuloy na galugarin, patuloy na magtanong, at huwag tumigil sa paghahanap ng katotohanan.